Martin Johnson Jimenez, isang loner, lampa, at sakiting binata na palaging napagkakaisahan at napagkakatuwaan ng iba. Dahil sa walang tigil na pambubuli sa kanya sa paaralan, ay tumigil na ito sa pag-aaral. Nag-hire na lamang ang kanyang ina ng mga private teachers upang kahit papaano ay may ipagpatuloy nito ang kanyang pag-aaral. Mayaman ang pamilya Jimenez. Isa yun sa dahilan kung bakit nabubuli si Martin, upang magpalibre at kuhanin ng pera niya. Kaya naman nagdesisyon na lamang siya na hindi na siya makikipagkaibigan kahit kanino man. Hanggang isang araw, habang naglalakad siya sa may gilid ng kalsada, ay napansin niya ang isang bahay. Maraming nakakalat na mga gamit at iba pang mga bagay sa may garahe nito. Meron ring karatula ng may nakasulat na garage sale sa may putol na bakod nito sa may gilid. Napakawalang kwenta mo talaga. Nalang mana ka sa nanay mong pabigat at malandi. Tulungan mo akong kumita ng pera. Sigaw ng isang lalaki. Naagaw noon ang atensyon niya. Lumabas mula sa bahay ang lalaki. Hila-hila ang isang dalaga na sa tingin niya ay anak nito. Kinaladkad nito ang babae hanggang sa may garahe at pinupwesto sa may harapan. Hindi naman nakaligtas sa kanyang mga paningin kung gaano kaganda ang dalaga. Nakasuot pa ito ng kulay itim na dress na talaga namang sumusunod sa hubog ng katawan niya. Sumayo ka o sumigaw dyan. Kahit ano, basta't makahata ka ng customer at may benta ang mga gamit na ito. Sigaw pang muli ng lalaki. Walang magawa ang dalaga kung hindi ang sumunod sa tatay nito. Nagpunta ito sa may harapan ng garahe at nagsimulang magtawag ng mga taong dumaraan. Napahinga naman siya ng malalim, saka napailing. Hindi niya lubos maiisip na mayroong ganong klase ng magulang. Naawa tuloy siya sa dalaga. Pero kahit ganoon ay wala pa rin siyang lakas ng loob upang lumapit doon. Kaya naman umikot na siya upang bumalik sa kanilang mansyon. Saan ka nang galing, Martin? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na kung lalabas ka man, ay dapat ay may kasama kang mga bodyguards para sa proteksyon mo, anak. Bungad ng isang babae pagkabukas niya ng pintuan. Napangiti naman siya rito. Okay lang ako, ma'am. Hindi na ako bata, no? Hindi halata sa postura at itsura ng ginang ang edad nito. Para lamang itong dalaga na nasa edad 25 years old pataas kung titignan nito sa kanyang itsura. Kaya naman napagkakamala nito minsan na nakatatanda niyang kapatid. Nag-iisang anak lamang si Martin at sila na lamang ng kanyang ina ang magkasama sa buhay. Namayapa na ang kanyang ama sa sakit sa puso noong 19 na taong gulang pa lamang siya. Simula noon ay ang ina na niya ang humawak ng kumpanya ng kanyang ama at pinalago nito ang kanilang ari-arian. Saksi siya sa lahat ng hirap at pagsisikap na pinagdaanan nito. Kaya naman mahal na mahal niya ito at nangako na lamang na balang araw ay masusuklian din niya ang lahat ng mga nagawa nito para sa kanya. Dumiretso siya sa kanyang silid at naiga sa kama. Pero hindi mawala sa isipan niya ang dalaga na nakita niya kanina. Matagal na siyang nakatira sa bayan nila, ngunit kanina lamang niya ito nakita. Napapansin nga niya na palaging walang tao at marumi ang paligid ng bahay na iyon sa tuwing maglalakad siya kada umaga. Pero hindi naman niya inaakala na mayroong ganoon ang nangyayari sa loob noon. Kinaumagahan na lumabas na naman siya upang maglakad. Bitbit ang kanyang headphone na nakasabit sa kanyang leg at pati na rin ang kanyang cellphone ay tinahak niya ang parehong daan na nilalakaran niya araw-araw. Nakasuot siya ng hoodie dahil sa takot na baka pagkatuwa na naman siya at para na rin itago ang kanyang mukha sa madla. Bilisan mo! Gutom na ako! Sigaw ng boses ng lalaki. Natigilan siya sa paglalakad nang may biglang bumangga sa may tagiliran niya. Kasunod noon ay ang pagkahulog ng mga barya sa kalsada. Mabilis naman niyang pinulot ang mga iyon isa-isa at binigay sa may-ari. Nagulat na lamang siya nang makita na ang dalaga iyon. Pasensya ka na, anas niya. Napahinga naman ng malalim ang babae. Kulang na, paano na ako makakabili ng almusal? Lagot na naman ako na ito kay tatay. Napatras naman siya nang marinig ang pagkainis sa boses ng dalaga. Kaagad naman siyang tumingin sa paligid upang hanapin pa ang mga gumulong na barya. Pero wala siyang nakita. Bagkos ay napadako na lamang sa drainage ang kanyang paningin.
Napabugan naman siya ng hininga dahil sigurado siya na nahulog na doon ang mga barya na hinahanap ng dalaga. Ako na. Sasagutin ko na lamang ang kulang. Ako naman ang may kasalanan kung bakit mo nabitawan ang pera eh. Hindi ako tumitingin sa daan. Aniya. Napatingin naman sa kanya ang dalaga. Ngumiti ito sa katumango at pagkatapos ay lumapit sa kanya upang iangkla ang kamay nito sa may braso niya. Hinila na rin siya nito papunta sa maliit na bakery na ilang metro rin ang layo mula roon. Nang makarating naman sila ay kaagad naman na bumili ang dalaga ng tinapay na gusto nito. Saka ilang sachet ng instant coffee. Binigay naman niya kaagad ang pera na kulang dito. Nang magbabayad na ito. Gusto mo? Ako nga pala si Maureen. Ikaw, anong pangalan mo? Tanong nito. Napaiwas naman siya ng tingin. Martin. Magkasabay na muli silang naglakad pabalik habang hindi naman tumitigil sa pagdadaldal ang dalaga. Nakikinig lang naman siya rito at paminsan-minsan ring tumutugon sa mga katanungan nito. Nang makarating na sila sa tapat ng bahay ni Maureen, ay nagpaalam na ito sa kanya. Nagpasalamat na rin ito dahil may pasobra pa raw sa binili niya. Tumango na lamang siya bilang tugon sa kanaglakad na rin papalayo. Pagdating niya sa kanila, ay nadatnan niya ang ina niya sa may salas. Naabala sa pagtingin sa isang brochure ng mga damit. Binati niya ito saka siya dumiretso sa kanyang silid upang maglaro ng online games. Kinabukasan ay ganoon ulit ang sitwasyon nila. Nakita niya si Maureen at sinamahan niya itong bumili. Hanggang sa mga sumunod na araw ay nililibre niya na ito ng almusal nila. Naging magkaibigan silang dalawa sa loob lamang ng ilang araw at lahat ng iyon ay nasaksihan ng kanyang ina. Dahil sinasabi niya dito ang lahat. Wala silang sikreto sa isa't isa at masaya naman ang ginang sa unang pagkakataon ay may nakakasalamuha na siya na iba. Ilang araw nang walang bumibili. Gumawa ka ng paraan. Dahil kung hindi, tatamaan ka talaga sa aking lintika. Sigaw ng tatay ni Maureen mula sa loob ng bahay nila. Maya-maya naman ay lumabas na ang dalaga na parang pinagbagsakan ng langit at lupa. Napahinga naman siya ng malalim saka siya lumapit sa may garahe ng mga ito. Pinati niya ang dalaga saka nagtingin sa mga gamit na naroon. Hindi naman niya maiwasan na mapakunot nang makita ang mga bagay na binibenta ng mga ito. Puro mga lumang mga kagamitan lamang iyon. Ilang mga damit, mga laruan, at mga bagay na hindi niya maintindihan kung sira o talagang kakaiba lang. Mga gamit siya ni Mama. Iniwan niya kami nang walang sinasabing dahilan. Kaya't galit na galit sa tatay. Ani nito. Nabanggit nga ng dalaga ang patungkol sa ina nito na lumayas doong 10 taong gulang pa lamang ito. Naiwan siya sa kanyang tatay na walang ibang ginawa kung hindi ang uminom ng alak, magsugal at pagbuhatan siya ng kamay. Galit ito sa dalaga dahil kamukhang kamukha raw nito ang nanay niya. At sa tuwing nakikita raw ito ng kanyang ama, ay naaalala nito ang asawa na nang iwan sa kanila. Hoy, bawal lang tumambay dito ha. Kung hindi ka bibili, ay umalis ka na lang. Angil ng ama nito nang bigla itong sumilip sa may bintana. Nakatingin sa kanyang matanda kaya naman kagad siyang nag-iwas ng tingin. Muli siyang nagtingin sa mga gamit na naroon hanggang sa may nakita siyang maliit na kahon na parang sinaunang treasure chest. Kinuha niya iyon at pinakita sa dalaga. Ngunit nang tingnan niyon ni Maureen ay bahagya itong natigilan. Base naman sa reaksyon nito ay mukhang mahalaga sa dalaga ang nakuha niyang kahon. Bibilhin ko na ito ha. Huwag kang mag-alala. Ihingatan ko ito. Anang niya. Bigla namang lumabas ang matandang lalaki at lumapit sa kanila. Bahagya naman siyang napatras dahil sa takot. Maraas naman itong kiluha ang hawak niyang kahon. Sandali nitong ininspeksyon sa iyon nilalagay sa supot. Pagkatapos ay padabog na ibinigay sa kanya, sabay lahad ng palad sa kanya. Antigo ang bagay na yan. Bilhin mo sa halagang 200. Hindi ka nalugi dyan. Asik ng matanda. Napatango naman siya saka siya dumukot sa kanyang bulsa. Naglabas siya ng 200 pesos at mabilis na inebot iyon sa lalaki. Kaagad naman itong tumalikod sa kanila at naglakad na papaalis. Napatingin naman siya sa dalaga na malungkot lang na nakatitig sa kanya. Nauunawaan naman niya ito kaya naman lumapit siya dito. Saka ito binigyan ng banayad ng ngiti. Sabihin mo lang sa akin ang lahat ng iniingatan mong bagay dito at bibilhin ko ang lahat ng yon. Iingatan ko yon para sa'yo. Aniya.
Sandali naman na natigilan ng dalaga dahil sa tinura ng lalaki. Bahagya pang umawang ang mga labi nito dahil sa pagkagulat. Pero nakabawi naman kaagad ito nang dumating muli ang tatay nito na may bitbit na supot at isang bote ng alak. Wala akong pambayad sa mga yon. Isa pa ay nakakahiya. Nauutal na anas ng dalaga. Napatawa naman siya rito. Hintayin kita hanggang sa mabayaran mo na ang mga yon at makuha mo na. Magsasalita pa sana ang dalaga nang biglang sumigaw muli ang matanda. Tinanong nito kung bibili pa raw ba siya dahil bawal daw tumambay doon. Napailing naman siya, saka nagpaalam kay Maureen at mabilis na umalis. Napahawak siya sa kanyang dibdib dahil sa sobrang kaba. Kakaiba kasi ang dating ng matanda dahil para talaga itong mananakit anumang oras. Pagdating niya ng bahay, ay dumiretso kaagad siya sa kanyang silid. Naupo siya sa well-carpeted floor. Sa kanya inilabas mula sa supot ang kahon na nabili niya. Pinagmasdan niya iyon sa kanya inawakan upang inspeksyonin. Napansin naman niya ang pihitan sa may gilid kaya naman pinihit niya iyon ng dahan-dahan. Pagkatapos ay naghintay siya ng ilang minuto habang matiim na pinagmamasdan ang kahon. Ilang minuto pa ay isang malamyos na musika ang tumunog mula roon. Kasunod ng pagbukas ng kahon ay ang paglabas ng isang balerina. Music box, aniya. Hinintay niyang matapos ang tugtog at sumarado ang kahon. Pagkatapos ay kumuha siya ng basahan at nagpunta sa banyo na nasa loob lamang ng kanyang silid. Nilinisan niya ito hanggang sa lumabas na ang tunay nitong kulay. Ito ay rusty gold. Maging ang loob nito ay nilinis niya. Sa kanya yon tinuyo at nilagay sa ibabaw ng kanyang study table. Naging daily routine na ni Martin nang samahan si Maureen na bumili ng almusal ng mga ito at pumili ng mga bagay na iniingatan nito mula sa tinda nila sa kanilang garahe. Nasanay na rin siya sa ugali ng tatay nito at ganoon rin ang matanda sa kanya. Hanggang sa isang araw, naisipan na lamang niya na lumabas ng bandang 3:00 ng hapon. Napadaan siya sa bahay ng dalaga at akmang babatiin ito nang makita niya ito na pumasok sa loob ng bahay. Hindi siya napansin ng dalaga kaya naman lumapit siya sa may garahe at nagtingin-tingin muna doon ang maaari niyang mabili. Mayaman ang mga Jimenez, Maureen. Nakajackpot ka sa lampa na yon. Ani ng isang babae. Natigilan si Martin nang marinig niya ang usapan ng mga ito mula sa loob ng bahay. Ayaw man niyang makinig ngunit mas nangibabaw ang kuryosidad niya kaya naman bahagya pa siyang lumapit sa may sirang bintana upang makinig. Dahil sa kanya, nakakaraos kami araw-araw. Swerte nga ako nakilala ko siya. Tugon ni Maureen. Sus, ipapaalala ko lang sa iyo Nasinigyan mo talaga na banggain ang lampang yon para lang dyan sa plano mo. Asik naman ang kausap nito. Bigla ay naalala ni Martin ang unang pagtatagpo nila ng dalaga. Nagkabungguan nga silang dalawa dahilan ng pagkahulog at pagkawala ng bitbit na barya ng dalaga. Perahan mo lang. Mukhang mahina ang ulo ng lalaking yon. Sigaw naman ng tatay nito. Dahil sa pagkagulat ni Martin, ay hindi niya sinasadya na masagi ang isang gamit doon dahilan ng pagkahulog noon sa sahig. Napatras naman siya saka siya mabilis na naglakad papalayo roon. Parang may mga tinik na tumusok sa kanyang dibdib dahil buong akala niya ay tunay at walang anumang intensyon ng dalaga sa kanya. Masaya naman na siya dahil sa unang pagkakataon sana ay mayroong tumanggap sa kanya na hindi tinitignan ang pera na mayroon ng pamilya niya. Pero nagkamali pala siya. Martin, sandali! Dinig niya ang pagtawag ng dalaga sa pangalan niya, ngunit ayaw niyang lingunin ito. Nagdire-diretso na lamang siya sa paglalakad, hanggang sa matigilan na lamang siya nang maabutan siya nito at hawakan ang kanyang braso. Hayaan mo akong magpaliwanag, please. Martin, pakinggan mo ako. Anas nito. Tinitigan niya si Maureen saka siya napailing at muling naglakad. Wala siya sa mood upang makipag-usap sa dalaga. Mataas pa ang bugso ng damdamin niya. At kapag nag-usap sila sa ganong sitwasyon, ay pakiramdam niya na lahat ng sasabihin nito ay kasinungalingan lamang. Kaya naman mas mabuti na lamang pakalmahin niya na muna ang kanyang sarili. Hindi naman na siya inabol pa ng dalaga at hinintay na siyang umalis. Dumiretso naman siya sa kanyang silid upang makarating siya sa kanilang mansyon. Tinitigan niya ang isang buong shelf na puno ng mga mamahaling gamit ng dalaga. Ang mga gamit na yon ay binili niya pa rito.
Inayos, nilinis at iningatan niya ang mga iyon para sa babaeng si Maureen. Pero hindi niya akalain na pareho lamang pala ito ng iba na manggagamit. Dahil sa nangyari, ay sa kabilang direksyon na naglalakad si Martin tuwing umaga. Iniba na niya ang kanyang ruta upang hindi sila magtagpo ng dalaga. Iniwasan na rin niyang lumabas ng bahay hanggang sa lumipas ang halos 1 linggo ay hindi pa rin siya nakikipagkita kay Maureen. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana dahil ang dalaga mismo ang pumunta sa kanya sumunod na araw. Lakas loob na nag-doorbell si Maureen sa napakalaking gate ng mga Jimenez. Hindi siya tumigil hanggang sa may lumabas na ginang na nakasuot ng uniforme. Lumapit ito sa kanya at tinanong kung ano ang sadya niya doon. "Kaibigan po ako ni Martin. Gusto ko lang po siyang makausap sana." Aniya ng dalaga. Nagdadalawang isip pa ang kasambahay na papasukin siya, ngunit hindi nagtagal ay bumigay na ito at binuksan ang gate. Sinamahan siya nito na makapasok sa loob ng mansyon habang nilalahad ang mga bawal at rules ng tahanan. Hindi naman niya maiwasan na mamangha sa ganda ng mga kagamitan at disenyo ng bahay. Habang naglalakad sila papunta sa silid ng binata, natauhan lamang siya nang huminto sila sa tapat ng isang pinto. Kumatok ang ginang at sinabing may bisita ito, saka ito umalis at iniwan siyang nakatayo roon. Hindi alam ni Maureen kung ano ang gagawin ng makalis na ang babae. Kakatok na sana siya nang biglang bumukas ang pintuan at tumambad sa kanya ang binata. "Anong ginagawa mo rito?" tanong niya. Nagulat si Martin nang makita ang dalaga nang buksan niya ang pintuan. Hindi naman ito makasagot ng tanongin niya ito, kaya naman binuksan niya na lamang ng maayos ang pintuan. Saka siya naglakad palayo at naupo sa kanyang gaming chair. Nabala ang kanyang paglalaro ng online games dahil sa biglaang pagdating nito. "Gusto ko lang sana humingi ng tawad. Wala akong intensyon na saktan at gamitin ka. Noong una ay plano ko talagang gawin iyon, pero hindi ko magawa. Mabait ka, Martin. Napakabuti ng puso mo. Hindi ko magagawang saktan ka. Pasensya ka na talaga, ha?" Mahabang litanya nito. Napahinga naman siya ng malalim, saka tumingin sa dalaga na nakatayo malapit sa pintuan. Bakas sa mukha nito ang lungkot at pagsisisi. Isa na ring patunay para sa kanya na tunay ang mga tinura nito ay ang pagpunta ng dalaga sa mansyon nila para lamang humingi ng tawad. Sanay na rin naman siya sa mga ganong sitwasyon kaya naman okay lamang yun sa kanya. Nasaktan lang talaga siya dahil nag-expect siya at lubos na nagtiwala rito. Wala na siyang nagawa pa kung hindi ang patawarin na lamang ang dalaga dahil talaga namang hindi ito umalis hanggat hindi siya pumapayag. Nagkwentuhan muna sila ni Maureen doon patungkol sa mga iba't ibang mga bagay at doon din niya napansin ang mga pasa sa may braso ng dalaga na pilit nitong itinatago. "Sinasaktan ka na naman ba ng tatay mo?" tanong ng binata. Natigilan naman ang dalaga dahil sa tinuran niya. Ang alam kasi niya ay hindi na ito binubugbog ng ama nito, kaya naman nagtaka siya nang makita niya ang mga pasa nito. "Wala kasing benta, pero namasukan na ako sa karinderya ni Aling Menang bilang taga-ugas ng mga plato. 3 araw na ako doon so okay na ako. Sinasaktan lang naman ako ni tatay kapag wala akong maibigay na pera sa kanya eh." Ani naman ito. Tumayo naman ang binata at pumasok sa walk-in closet nito. Nagtaka naman na sumilip ang dalaga sa loob nito, ngunit hindi ito pumasok. Kinuha ni Martin ang isang maliit na bilog na kasing lapad ng palad. Pagkatapos ay lumabas na siya at ibinigay iyon sa dalaga. Napakunot naman ang noo nito nang tanggapin nito ang ibinigay niya. "Ipahid mo yan sa mga pasa mo. Mabisay ang ointment. Madalas ko yung gamitin noon." Saad niya. Tumango naman sa kanya ang dalaga bilang tugon. Muli na naman silang naupo sa seg na may carpet. Binuksan ni Maureen ang ibinigay niyang ointment sa kanito iyon pinahid sa mga pasa nito. Nagsimula siya sa braso, hita, at maging sa kanyang tiyan. Hindi naman maiwasan ni Martin na makaramdam ng galit sa ama nito dahil sa ginagawa nito sa dalaga. Hindi siya makapaniwala na makakagawa ng ganoong bagay ang isang tatay o haligi ng tahanan. Pasado 4:00 na ng hapon nang umalis na ang dalaga. Pinadala niya pa ito ng pagkain upang hindi ito mapagalitan ng ama nito dahil hindi nila namalayan ang oras. Kinabukasan ay bumalik na muli sila sa dati nilang gawin.
Maglalakad-lakad si Martin bilang ehersisyo at sasamahan niya ang dalaga na bumili ng almusal. Ililibre niya ito upang may tabitong pera at pagkatapos ay babalik siya upang magtingin sa mga garahe na maaari niyang mabili. Naging mas malapit sila ng dalaga na halos alam na nila ang sikreto at mga problema ng isa't isa. Hanggang sa dumating ang araw ng annual check-up ni Martin. Kailangan niyang pumunta sa ospital kasama ng kanyang ina upang alamin kung may nagbago na ba sa kanyang kalusugan. Mahina kasi ang kanyang resistensya, kaya naman madali siyang kapitan ng mga sakit. Habang nasa sasakyan, ay napadaan sila sa bahay ni Maureen. Sandali, ihinto niyo muna ang sasakyan. Asik niya. Kitang-kita nila ang pagmamaltrato na ginagawa ng matandang lalaki sa dalaga sa garahe ng mga ito. Sinisipa, sinusuntok, at binabato ng mga gamit ng ama nito ang kawawang si Maureen na umiiyak na at nakikiusap na ditong tumigil. Napatingin siya sa kanyang ina na hindi rin makapaniwala sa nasasaksihan. Hindi naman na niya matiis na makita sa ganong sitwasyon ng dalaga, kaya naman lumabas siya ng sasakyan ng walang pag-aalinlangan. Lumapit siya sa may garahe, dahilan ng pagtingin ng matanda. Matalim ang mga mata na tumingin niyon sa kanya. Saka nito muling sinipa ang dalaga. Napakuyom naman ang kanyang mga kamay dahil sa galit at sa pagkadismaya sa katotohanan na wala siyang sapat na lakas upang labanan ito. Bibili ka ba? Kung hindi, ay umalis ka sa harapan ko at huwag kang mangialam dito. Sigaw nito sa kanya. Napatawa naman siya. Bibili ako. Kumalma naman ang lalaki nang marinig ang tinuran niya. Isang patunay na pera lamang ang mahalaga dito. Nilahad pa nito ang mga kamay habang minumustra ang mga gamit na ipinagbibili nito. Si Maureen ang bibilin ko. Aniya, napatigil sa pag-iyak ang dalaga nang marinig ang tinuran niya. Maging ang matandang lalaki ay nagulat rin at sandaling natigilan. Maya-maya pa ay napatawa ito sabay duro sa kanya habang nakaturo rin ang isa pa nitong kamay sa anak na nakaupo lang sa may sulok. Bibilhin mo ka mo ang babaeng walang kwenta na ito? Baka hindi mo alam ang sinasabi mo, iho. Anas nito. Napahinga naman siya ng malalim sabay humalakip-kip ng mga kamay sa ibabaw ng dibdib. Bibilhin ko po si Maureen. Hindi ako nagbibiro. 1,000,000. Sige, bilhin mo ang babaeng ito ng 1,000,000. Asik ng matanda. Sandali naman siyang natigilan nang marinig ang halaga na gusto nito. Mayaman nga sila at may sarili naman siyang credit card pero hindi madaling maglabas ng ganong halaga lalo na at walang permiso mula sa kanyang ina. Ginisiyan naman siya ng lalaki. Saka nito muling binato ng kung ano-ano si Maureen. Bawat bato at sipa nito sa anak nito ay nakangiti at naghahamon na nakatitig ito sa kanya. Hindi naman niya alam kung ano ang kanyang gagawin dahil naghahalo na ang kanyang emosyon. Is it cash or what? Gusto kong maawa sa anak mo pero mas nakakaawa ka pala. Isang lalaki na tinatawag ang sarili niyang ama, ngunit walang trabaho. Takot sa responsibilidad at ginagamit ang sariling anak para lang sa pera. Nakakahiya at nakakaawa. Boses ng kanyang ina mula sa kanyang likod. Hindi siya makapaniwala na bababa ang ina niya sa sasakyan at tutulungan siya nito. Gulat naman ang matandang lalaki sa biglaang pagsulpot ng ginang at papayag sa halagang binitawan nito. Natigilan nito sandali, ngunit kaagad ring nakabawi ng maproseso nito ang mga tinura ng ina niya. Nagpuyos ito sa galit at ipinagbabato sa kung saan-saan ang mga gamit na mahawakan nito. Pagkatapos ay lumapit siya sa anak na nakaupo sa may sulok at maras itong hinila patayo. Tinulak ng matandang lalaki ang dalaga papunta sa kanya, kaya minsan ay sinalo niya ito upang hindi ito mapasalampak sa sayo. Cash, wala na akong pakialam sa babaeng yan. Gawin mong katulong o ano paman. Wala akong pakialam. Siya nga pala, siya ang dahilan ng paghihirap ko. Pwe, sigaw nito. Sa isang senyas naman ng ginang ng kamay nito sa ere, ay lumapit ang lalaking sekretary nito na kasama nila sa kotse. Nilabas nito ang isang papel at pinapirmahan niyon sa matandang lalaki. Pagkatapos ay inutusan nito ang kanyang sekretary na mag-withdraw ng pera sa bangko at ibigay ang halagang hinihingi ng lalaki. Pagkatapos doon ay umalis na nga sila kasama ang dalaga, samantalang naiwan naman doon ang sekretary ng ginang upang asikasuhin ng mga pera at mga kontrata nila.
Sasamahan ka namin sa ospital at ipapagamot natin ang mga sugat mo. Mula ngayon ay nasa ilalim ka na ng pamilya ko. Hindi ka na babalik sa tatay mo. At sa bahay na yon, wala nang mananakit sa'yo. Anang ng ginang. Napatango naman si Maureen bilang tugon. Magkatabi silang dalawa ni Martin sa likod dahil lumipat sa harapan ng ginang nang bumaba at may iwanan ng sekretary nito. Nahihiya siya sa mga ito, lalo na sa binata, dahil nasaksihan pa ng mga ito ang pagmamaltrato sa kanya ng ama. Hindi lamang iyon, pakiramdam niya ay wala na siyang mukha na maihaharap sa binata dahil sa ginawa ng tatay niya, dahil binenta siya nito. Pakiramdam niya ay napakababa niyang tao. Nakarating sila sa private at mamahaling ospital. Naalala naman ni Maureen na minsan nang naikwento sa kanya ng binata na mahina ang katawan at resistensya nito. Kaya naman kailangan itong magpa-check up kada buwan. Ayaw sana niyang bumaba dahil sa suot niya at kalagayan niya. Pero dahil sa pagkakumbinsin ng binata sa kanya, ay wala na siyang ibang nagawa pa. Inalalayan naman siya nito hanggang sa makapasok sila sa loob at makarating sa loob ng isang pribadong silid. Pinanood niya na kuhanan ng mga vitals ang binata habang tahimik lang naman siyang nakaupo sa may gilid. Nagsasagawa rin ng doktor ng ilang mga test kay Martin hanggang sa matapos na ito at siya naman ay tinawag ng ginang. Nahihiya siya at dahan-dahan naman siyang tumayo at lumapit sa doktor na naghihintay sa kanya. Nang makaupo siya sa kama, ay kaagad naman siyang inspeksyon ito. Bibigyan ko kayo ng reseta for the pain. Ointment para sa sugat at mga pasa at ilang mga vitamins. Magsasalita pa sana siya, ngunit lumabas ng silid ang doktor. Napaiwas naman siya ng tingin nang maganda ang paningin ni Martin. Wala po akong pambayad. Sobra-sobra na po ito. Anas niya. Napatawa naman ang ginang. Huwag mo nang alalahanin yon. Hindi naman ako naniningil eh. Ang mahalaga ay naging maayos ka na, okay? Salamat po. Pulong naman niyang tugon. Nang bumalik ang doktor ay bitbit na nito ang mga gamot nila ni Martin. Binigay sa kanila nito ang tag-iisang supot na may laman ng mga gamot. Pagkatapos ay umalis na rin sila at muling sumakay sa sasakyan. Hindi naman niya maiwasan na mapatanaw sa bahay nila nang mapadaan sila doon. Habang unti-unti silang lumalagpas doon, ay ang isa-isa ring pagbalik ng mga masasakit na alaala na naranasan niya noon. Pero kahit ganoon, ay may kakaunti rin naman siyang mga masasayang alaala noong nabubuhay pa ang kanyang ina. Kaya naman meron pa ring parte sa kanyang nanghihinayang siya at nalulungkot dahil aalis na siya roon. Pero mas lamang pa rin ang kasiyahan na sa wakas ay malaya na siya at hindi na muli siya masasaktan pa ng kanyang ama. Pagdating nila sa mansyon, ay kaagad siyang hinatid ng binata sa magiging silid niya. Kasunod niya ang ginang na kasambahan na sumalubong sa kanya nung dumalaw siya kay Martin para manghingi ng tawad. Bit-bit nito ang ilang malinis na damit at iba pang mga essentials na kaagad namang ibinigay sa kanya. Nagpaalam naman ang binata na lalabas upang makapagbihis at makapagpahinga siya ng maayos. Nagpunta si Martin sa silid ng ina kung saan ay nadatnan niya na abala sa paglalabas ng ilang mga lumang damit mula sa walk-in closet nito. Sumandal siya sa nakabukas ng pintuan at bahagyang kumatok doon upang agawin ang atensyon ng ina. Maraming salamat ma'am for saving her, ani ng binata. Napatingin naman sa kanya ang ginang. You should save her first anak. I am so proud of you. Nilapitan niya ang ina at dinampian ito ng tipid na halik sa noo nito. Napatawa naman ang ginang sa inakto niya saka ito nagpatulong na bitbitin ng mga damit papunta sa silid ng dalaga. Pagdating nila roon, ay nadatnan naman nila si Maureen, nakakalabas pa lamang ng banyo, at nagpupunas pa ng basa nitong buhok. Here are some of my unused clothes. You can have it na dahil hindi ko naman na nagagamit. Aras ng ginang. Nagpasalamat naman ang dalaga, saka nito isa-isang tinignan at tiniklop ng maayos ang mga damit. Maya-maya pa ay nagpaalam na ang ginang dahil may gagawin pa raw ito. Tinulungan naman niya na magpatas ng mga damit si Maureen habang sinisigurado niya na welcome ito sa mansyon sa pamamagitan ng pagsasabi nito ng mga magagandang bagay at pati na rin oportunidad.
Nilipat din nila ang mga gamit na binili niya mula sa garage sale ng dalaga sa silid nito. Pagkatapos nilang magayos at magbihis, ay lumabas na siya upang hayaan na makapagpahinga si Maureen. Dumiretso naman siya sa kanyang silid at muling bumalik sa paglalaro ng online games sa kanyang computer. Hindi na namalayan pa ni Martin ang mga oras at nahinto lamang siya sa paglalaro ng may kumalabit sa kanya mula sa likod. Inalis niya ang kanyang suot na headphone. Saka siya lumingon at nakita ang dalaga. Kakain na raw. Una akong pinuntahan ni Manang dahil mas malapit ang silid ko mula sa may hagdan. Then sabi ko, ako na ang tatawag sa'yo. Sad nito. Napatango naman siya sa katumayo mula sa pagkakaupo sa kanyang gaming chair. Nginitian niya na lamang ang dalaga, sabay hawak sa mga balikat nito at marahan itong tinulak papuntang pintuan. Magkasabay na silang lumabas ng silid at nagpunta sa may kusina. Hindi makapaniwala si Maureen nang makita niya ang mga pagkain na nakahain sa malaki at mahabang lamesa. Pakiramdam niya ay pang isang linggo na nilang pagkain niyon ng kanyang ama, kung saan siya ay nasa pudar pa nito. Isa pa ay hindi pa siya nakakakita at nakakatikim ng mga putahe na nakahain doon. Kaya naman ang igiya siya ng binata paupo sa silya ay hindi na siya nag-alinlangan pa. Nagdasal naman muna sila bilang pasasalamat. Saka sila sabay-sabay na kumain. Pag-aaralin kita sa kolehiyo, sa gusto mong kurso. Yun ay kung gusto mo pang magpatuloy sa pag-aaral. Kapalit noon, ay tutulungan mo ako sa negosyo ng pamilya. Anas ng ginang. Natigilan naman siya nang marinig ang tinura nito. Mabilis siyang tumango ng paulit-ulit bilang tugon dito. Matagal na niyang gustong makapag-aral muli ngunit dahil sa sitwasyon nila ng kanyang ama, ay matagal na niyang tinanggap na imposible ang kagustuhan niya ngayon. Kaya naman halos maiyak na lamang siya nang marinig ang sinabi ng ginang. Tutulungan ko po kayo. Susuklian ko po ang lahat ng kabutihang ibinigay niyo sa akin. Hinding-hindi ko po kayo bibiguin. Aniya. Isang payak ng ngiti at tipid na tango naman ang nakuha niyang tugon mula rito. Sinuklian na rin naman niya ito ng matamis ng ngiti, saka siya muling bumalik sa pagkain. Hindi siya makatulog dahil sa mga nangyari. Nakatitig lamang siya sa kisame habang nag-iisip ng plano niya ngayong wala na siya sa poder ng kanyang ama. Isang biyaya para sa kanya ang ginang at ang binata dahil kung hindi siya tinulungan ng mga ito, ay baka doon na siya malagutan ng buhay sa sira-sira nilang bahay at sa kamay ng sarili niyang ama. Kaya naman nangako siya na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para lamang hindi bigyan ng anumang dumi ang pangalan ng mga Jimenez. Habang buhay niyang tatanawin na utang na loob ang lahat ng ito. Kinaumagahan, ay maagang nagising si Martin katulad ng kanyang nakasanayan. Pagkatapos niyang mag-ayos ng sarili, ay lumabas na siya ng silid at nagpunta sa kwarto ng dalaga. Kumatok siya at pumasok sa loob, ngunit nadatnan niya ng gising na ito at kakalabas lamang din ng banyo. Binati niya ang dalaga, saka sila sabay na bumaba at nagpunta sa kusina upang kumain ng almusal. Naroon naman na ang ginang na kumakain na ng agahan, kaya naman sabay na rin nila itong binati. Pagkatapos ay sumalo na rin sila at kumain ng tahimik. Anong kurso ang kukunin mo, Maureen? Itutuloy mo ba ang education na nasimulan mo na? Tanong ng ginang. Nakatuntong ng unang taon sa kolehiyo si Maureen, pero hindi na naipagpatuloy dahil sa dami ng gastusin. Interior design, gusto ko pong gumawa at magdisenyo ng mga bagong kagamitan na magugustuhan at tatangkilikin ng mga tao. Anas ng dalaga. Hindi naman nagulat si Martin nang marinig ang tinura nito. Minsan na niyang naabutan na nagkukumpuni ito ng mga sirang bagay noong nagpunta siya sa bahay nito upang bumili sa garage nila. Mahaba ang pasensya ng dalaga at may tiyaga itong gumawa o mag-ayos ng mga bagay-bagay kahit pa matagal o mahirap iyon. Do you want to study abroad? Ang kapatid kong si Miguelito ay nasa States and may alam akong maganda at magaling na paaralan doon para dyan sa gusto mong kurso. Anas ng ginang. Nabitawan naman ni Maureen ang hawak niyang kutsara dahil sa narinig. Hindi niya alam kung ano ang isasagot dito dahil nagdadalawang isip siya kung tatanggapin niya ba ito o hindi. Alam niya na malaki ang gastos na kaakibat ng kursong iyon. Marunong rin naman siyang mahiya dahil hindi biro ang nilabas ng ginang na pera para lamang makalaya siya mula sa kanyang ama.
Come on, grab it. Don't hesitate. You deserve it. Anang ng binata na katabi niya. Hindi naman na niya napigilan pa na bumagsak ang kanyang mga luha, kasabay ng kanyang marahan na pagtango. Sa puntong iyon, ay buo na rin ang desisyon niya na magsikap at habang buhay na maglingkod sa pamilya Jimenez bilang pasasalamat. I will prepare everything as soon as possible. Saad ng ginang, sakay tutumayo at naglakad na papalabas ng dining room. Napangiti naman siya habang tahimik na umiiyak dahil sa sobrang kasiyahan. Napalingon naman siya sa binata nang hawakan nito ang kanyang kamay. Ngumiti ito sa kanya sa kanito pinunasa ng mga luha sa kanyang pisngi gamit ang mga daliri nito. You deserve to be happy. Tuparin mo ang pangarap mo. Susuportahan ka namin. Ani ng binata. Hindi niya alam kung dala lang ba yon ang bugso ng kanyang damdamin, pero may kung anong puwersa na nagtutulak sa kanya na halikaan ng lalaki. Unti-unti ring lumalapit ang mga mukha nila sa isa't isa, hanggang sa namalayan na lamang niya na magkadampi na pala ang kanilang mga labi. Hindi mapigilan ni Martin na mapakiti habang nagtitipa ng mga codes sa kanyang computer. Hindi maalis sa kanyang isipan ang matamis na labi ng dalaga, kaya naman maghapon rin siyang ganado. Dahilan kung bakit niya natapos ang kanyang project nang hindi niya namamalayan. 1 year, 2 weeks, and 1 day at exactly 6:57 p.m. Sa wakas ay natapos din kita. Aniya, habang nakatitig sa screen. Dahil sa hilig niyang maglaro ng mga online games, ay napagdesisyonan niya na gumawa ng sarili niyang game. Isa yung online role-playing game na may iba't ibang mundo na kung saan ay maaaring makipaglaban sa ibang players to win ang nais na mundo. May mga obstacles at mission din na kailangan lampasan to gain points, weapons, tickets, and even mystery gifts. Ginawa niya iyon upang makatakas sa lungkot na yumayakap sa kanya bilang isang loner. Makalipas ang ilang linggo, ay naayos na ng kanyang ina ang mga papeles ni Maureen. Handa na ang lahat para sa pagpunta nito sa States upang doon ay mag-aral. Masaya naman siya para dito, pero hindi pa rin niya maiwasan na malungkot dahil magkakalayo silang dalawa. Maureen, let's video call whenever you have time and feel lonely. Kahit magkaiba ang oras natin, ay sasagutin ko yan. Hintayin kita. Aniya, tumango naman ang dalaga. Magsisikap ako para masuklian ko ang lahat ng kabutihang pinamalas niyo sa akin. Hindi ko kayo bibiguin. Lalo ka na, Tita Grace. Tinitigan niya ang dalaga na para bang minememorya niya ang bawat anggulo at ilatsa ng mukha nito. Pagkatapos, ay kinabig niya ito palapit at niyakap ng maigpit. Mag-iingat ka dun ha. Hintayin kita. Bulong niya. Tumango naman ito sabay sandal ng ulo sa may dibdib niya. Mag-iingat ka rin. Tuparin mo ang mga pangarap mo para sa muli nating pagkikita. Pareho na tayong successful. Hindi niya alam kung gaano sila katagal sa ganong sitwasyon. Nagiwalay lamang silang dalawa nang may kumatok at bumukas ang pintuan. Pinapababa na sila ng kanyang ina dahil baka raw malate si Maureen sa plate nito. Magkasabay naman silang bumaba papunta sa may pintuan ng mansyon kung saan ay naghihintay ang kanyang ina. Sumakay sila sa sasakyan dahil ihatid na nila si Maureen sa airport. Hindi naman nagtagal ang kanilang biyahe dahil ilang minuto lamang ay nakarating na sila. Sinamahan muna rin nila ang dalaga na maghintay ng oras ng flight nito. My brother will be there waiting for you, so don't worry, okay? Nahanda na namin ang lahat. Anang ng ginang. Tumango at nagpasalamat naman si Maureen dito. Hindi niya alam kung ano ba ang kanyang mararamdaman. Naghalo-halo na ang emosyon sa kanyang dibdib at hindi na siya mapakali. Kinakabahan siya, natatakot, nag-aalala at nalilito pero nangingibabaw pa rin sa kanya ang saya at pananabik. Napatayo sila mula sa kanyang pagkakaupo nang may tumunog at inanunsyo na ang sunod na flight. Muli siyang nagpaalam sa ginang at pati na rin kay Martin, kasabay ng walang hanggang pasasalamat. Pagkatapos ay bitbit ang kanyang mga bagahe, ay naglakad na siya papasok habang taimtim na nagdarasal para sa ligtas niyang biyahe. Nang hindi na matanaw ni Martin ang dalaga, ay namayani sa dibdib niya ang lungkot. Matagal pa bago sila muling magkita nito at natatakot siya na baka makalimutan at makahanap na si Maureen ng iba. Pero gusto niyang matulungan ang dalaga.
Gusto niyang matupad ang mga pangarap nito. Kaya naman gagawin rin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang maging matagumpay rin siya. Para kapag bumalik na ang dalaga, ay meron siyang may pagmalaki dito. Matapos ng ilang araw na pagmumukmok ni Martin sa loob ng kanyang kwarto dahil sa pangungulila sa dalaga, ay sa wakas ay bumalik na muli siya sa dati. Pero sa pagkakataon na iyon, ay nakatuon na ang buong atensyon niya sa pagtupad ng kanyang mga pangarap. Nag-online siya at naghanap ng mga random players na susubok sa bagong gawa niyang game. Nang makahanap siya, ay pinasok niya ang mga ito sa laro at hinayaan na mag-enjoy. Sa mga nagdaang araw ay ganoon ang ginagawa niya. Maghahanap siya ng ilang mga players na willing na sumubok sa new game niya at pagkatapos ay hihingi niya ang feedback ng mga ito para mas lalong mapaganda pa ang kanyang laro. I-push mo yan. Hindi man ako mahilig sa mga online games, pero base sa mga feedbacks na pinapakita mo sa akin, ay malaki ang potensyal ng laro mo. So push. Anang ng dalaga. Magkausap silang dalawa through video call na palagi nilang ginagawa. Sinasabi nila sa isa't isa ang mga nangyayari sa kanila. Saka sila magbibigay ng kanilang opinyon at payo para sa isa't isa. Ikaw din, pagpatuloy mo lang ang pag-aaral mo dyan ha. Kaya mo yan. At palagi lang akong nandito para suportahan ka. Saad niya. Palagi nilang pinapalakas ang loob ng isa't isa. At dahil sa mga simpleng bagay na iyon, ay pareho silang naging determinado. Dahil sa pagtutulak ng dalaga na ipaglaban ni Martin ang gusto at ang game niya, ay nagkaroon ito ng lakas ng loob na kausapin ng ina. Hihingi siya ng tulong rito upang makapagpatayo ng sarili niyang kumpanya, nalilinang, magsusulong, at magpapalaganap ng mga bago niyang mga laro. Masaya ako dahil nagkaroon ka na ng lakas ng loob, anak. Proud ako sa iyo. Tutulungan at susuportahan kita sa abot ng aking makakaya. Alang ng ginang, habang inaayos ang gusali na nabili nila, ay inaayos naman niya ang kanyang magiging mga tauhan o team. May mga nakilala siyang mga pro gamer na may mga kaparehong layunin na katulad niya. Kaya naman ang mga ito na ang inalok niya na sumama sa kanyang unang project. Hindi naman siya nabigo dahil mabilis lamang niyang nabuo ang kanyang team. Sa loob lamang ng isang buwan, ay naiayos na niya ang lahat dahil maging ang mga pamasahe, passport, at tutuluyan ng mga ito na dorm ay inayos na rin niya. At matapos ang halos 3 buwan na paghihintay, ay sa wakas ay natapos na rin ang pag-aayos ng gusali. Meron na siyang sariling kumpanya. Gagad na siyang nagsimula at pumasok sa kumpanya niya bilang CEO nito. Suot ang itim na coat, leather shoes, mamahaling relo at alahas, ay taas noo siyang umupo sa kanyang desk. Sa unang pagkakataon ay nagpagupit siya at pinakita niya sa lahat ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon ay nagkaroon siya ng lakas ng loob upang humarap sa mga tao at ipaglaban ang kanyang pangarap. Sa unang pagkakataon ay lumabas siya sa kanyang kahon. Parehong nagsikap at kumuha ng pangalan sina Martin at Maureen sa kanilang mga larangan. Matapos ang halos 10 taon, ay nakilala sila bilang mga successful millionaire. Lumaki at naging tanyag ang G-Online na kumpanya ni Martin dahil sa 3 successful games na nailabas nila. Samantalang naging mahusay naman na interior designer itong si Maureen at nakapagpatayo na ng sariling agency states. Lahat ng hirap at pagpupursige nila ay nagbunga na rin sa wakas. I'll be in touch with you, Tito. Maraming salamat po Anas ni Maureen. Binaba na nito ang tawag. Sa kanya kinuha ang kanyang bagahe sa baggage. Counter at lumabas na ng airport. Huminto naman siya sandali upang pagmasdan ng paligid at amuyin ng hangin. Napatawa naman siya nang malanghap niya ang mga usok ng mga sasakyan na isang patunay na nakauwi na nga siya ng Pilipinas. Ilang minuto pa ay may lumapit na lalaki sa kanya, bitbit ang isang susi. Kinuha niya iyon. Saka siya nagpatulong na dalhin at ikarga sa sasakyan ang kanyang mga gamit. Napailing naman siya nang makita kung gaano kamahal ang kotse na binili para sa kanya ni Miguelito, na kapatid nitong si Grace, ang ina ni Martin na tumulong sa kanya. Hindi niya sinasabi sa mag-ina na uuwi na siya ng bansa dahil gusto niyang sorpresahin ang mga ito. Napaghandaan naman na niya ang lahat dahil ilang buwan bago siya umuwi ay tinulungan siya ni Miguelito na ipaayos ang magiging kumpanya niya, kondo at maging sasakyan. Ayaw na niyang bigyan pa ng anumang abala ang mag-ina. Kaya naman sinigurado muna niya na maayos ang lahat bago siya bumalik ng bansa.
Sakay ng kanyang bagong biling sasakyan, ay nagmaneho siya papunta sa kanyang kondo upang mag-ayos at magpahinga. Hindi naman na siya nagtaka pa nang makita at malaman na ang kanyang unit ay nasa isa sa mga mamahaling kondominium sa lungsod. Katulong kasi niya ang lalaki sa negosyo doon sa States dahil katulad din ito ng mag-ina na mabait at handang tumulong sa iba. Tinuring na niya ang mga ito na pamilya. Gayong halos araw-araw ay magkausap sila through video call, lalo na ang binata. Kinabukasan ay maagang nagising si Martin upang pumasok sa kumpanya dahil abala sila ngayon sa paggawa ng pang-apat na game nila na ilalabas nila. Sakay ng kanyang mamahaling sasakyan, ay nagmaneho siya papunta sa G-Online building. Sa paglipas ng panahon ay marami nang nag-iba sa kanya. Hindi na siya sakitin katulad noon dahil palagi siyang nag-gym upang i-maintain ang kanyang kalusugan. Kung noon ay takot siyang humarap sa mga tao, ngayon ay nag-uumapaw na ang kanyang lakas ng loob at kumpiyansa sa kanyang sarili. Isa na rin siya sa tinitilian at hinahangaan ng mga kababaihan dahil sa kanyang pisikal na pangangatawan at kagwapuhan. Isang patunay na kapag may tiyaga, pagpupursige at tiwala ay makakamit ang pagbabago. Sir Jimenez, na-schedule ko na po ang meeting together with the board members tomorrow, 10 a.m. po. Anang ng babae na nakasuot ng pulang dress. Tumangulang naman siya rito bilang tugon. Hindi niya ito pinansin dahil abala siya sa pagtitipa ng kanyang computer. Pero talagang malakas ang loob ng babae dahil naupo ito sa upuan na nasa tapat ng desk nito. Do you want some drink, sir? What do you want? Coffee? Tea? Or me? Anas ng babae. Hindi naman niya na iyon sinagot dahil nasanay na siya rito. Halos araw-araw yung ginagawa ng dalaga at hindi rin naman siya manhid upang hindi makita ang motibo nito. Pero talagang wala itong epekto sa kanya dahil meron ang nakaagaw ng atensyon niya noon pa man. Eksakto naman na tumunog ang intercom na nasa lamesa niya, kaya naman napatayo na rin ang babae. Meron daw naghahanap sa kanya ngunit wala namang appointment. Importante daw iyon at mula raw iyon sa kilalang tao. Tinignan naman muna niya ang kanyang schedule at nang makita na bakante ang kanyang buong maghapon, ay binigyan niya na ng permiso ang bisita na makapasok. Abala pa rin siya sa kanyang computer nang bumukas ang pintuan at pumasok ang guest. Naabala lamang siya nang may tumikhim at mapansin na meron ang nakatayo sa harapan ng kanyang desk. Natigilan naman siya nang makita ang magandang babae na ilang taon na niyang hinihintay. Hindi niya alam kung ano ang kanyang mararamdaman dahil hindi siya makapaniwala na nandito na ito sa kanyang harapan. Hindi mo man lang ba ako babatiin? Kaya lang, yakap yata ang gusto ko. Ani nito. Napakurap-kurap siya sa kasya na tauhan at bigla na lamang napatayo. Nilapitan niya ang dalaga, saka ito hinila at niyakap. Walang araw na hindi niya hiniling na sana ay dumating ang araw na mayakap niya na ito at nang mangyari na nga iyon, ay hindi niya yun mapapalampas pa. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi ng dalaga sa kanya ito siniil ng halik. Sandaling natigilan si Maureen dahil sa ginawa ng binata, pero kaagad naman siyang natauhan sa kagumanteri ng halik at yakap dito. Nakita pa niya ang mabilis na pag-alis ng babae na nakapula, na kanina ay kausap ng binata. Hindi naman niya alam kung gaano sila katagal sa ganong sitwasyon. Huminto lamang silang dalawa nang may kumatok at pumasok ang dalawang lalaki. Everything is good, sir. Anang ng lalaking mataba. Handa na po ang team para sa meeting tomorrow. Ani naman ang payat na may salamin ng mga mata. Binati naman ng binata ang mga ito. Sa kasinabihan na i-double check ang lahat upang makasigurado na hindi papalpak ang mga ito bukas. Pagkatapos ay tinawag nito ang babaeng nakapulang dress kanina upang sabihin na aalis sila. At ilagay na puno ang schedule nito maghapon. Magrereklamo pa sana ang babae, pero inawakan na ni Martin ang kamay niya, saka sila lumabas ng opisina. Hindi niya maiwasan na hindi mailang nang mag-ani sila ng atensyon mula sa madla, habang naglalakad sila. Magkahawak ang kanilang mga kamay ng binata na naging dahilan ng mga bulungan ng mga ito. Tila walang pakialam naman ang lalaking katabi niya sa mga nangyayari. Dahil seryoso lamang ito habang papunta sila sa may elevator. Pumunta ka na ba kay ma'am? Tanong nito. Umiling naman siya. Ikaw ang una kong pinuntahan. Napangiti naman ito dahil sa tinura niya. Doon lang rin niya napansin ang mga pinagbago ng binata.
Lumaki ang pangangatawan nito at mas gwapo na ito. Malayong malayo na ito sa Martin na nakilala niya noon na payat, sakitin at lampa. Hindi tuloy niya maiwasan na maging proud dito dahil sa mga pagbabago nito. Nagpunta sila sa kumpanya ng ina ng binata. Bumili rin sila muna ng bulaklak na ibibigay niya dito bilang pasasalamat sa lahat. At katulad rin ng reaksyon ng binata kanina, ay hindi rin makapaniwala ang ginang na nakauwi na siya. Niyakap siya nito ng mahigpit at pinaulanan ng napakadaming mga papuri. Ngayon nandito ka na. Magpapakasal na ba kayo ni Martin? Para naman magkaapo na ako. Kailangan ko na ng tagapagmana eh. Sayang naman ang kayamanan ko. Pabirong saad ng ginang. Natigilan naman siya dahil sa narinig. Nahihiya rin siyang napaiwas ng tingin at napayuko. Hindi niya alam ang kanyang sasabihin gayong wala siya sa posisyon upang tanggapin ang bagay na yon. Napakarami na nang nagawa ng pamilya Jimenez sa kanya at ang pakasalan pa ang nag-iisang tagapagmana nito ay isang napakalaking biyaya na para sa kanya. Walang kaso sa akin kahit kailan. Pwede nga bukas o ngayon eh. Ang tanong dito ay kung papayag ba si Maureen. Anas naman ng binata. Napanganga naman siya. Walang salitang lumalabas sa kanyang bibig at hindi rin niya maproseso ang lahat. Napatingin naman siya sa binata na parang nanghihingi ng tulong dahil naiiya na siya sa ginang. Napatawa naman sa kanya si Martin. Saka siya ay inakbayan ito. Huwag muna natin i-pressure si Maureen, ma'am. Baka sa kakapilit natin, hindi na ako pakasalan yan. Pabiro nitong Anas. Napatawa naman ang ginang, kaya naman nakitawa na lamang rin siya. Totoong mahal niya ang binata at walang sino man ang tatanggi na pakasalan nito. Pero wala pa yon sa isip niya. Gusto muna niyang makasama pa ang binata upang bawiin ang mga panahon na magkiwalay silang dalawa. Napansin ni Martin ang pananahimik ni Maureen sa backseat. Niyaya kasi sila ng kanyang ina na kumain sa labas bilang selebrasyon sa muling pagbabalik ng dalaga. Sa isang mamahaling restaurant naman sila nagpunta kung saan suki na sila at VIP doon. Nasa kalagitnaan naman sila ng pagkain nang may tumawag sa kanyang ina. Maya-maya ay nagpaalam na ito na mauuna na dahil may importante raw itong gagawin. Pasensya ka na kay ma'am ha, nasabik lang talaga yon sa muli mong pagbabalik. Aniya. Napahinga naman ng malalim ang dalaga. Naiintindihan ko, pasensya ka na rin dahil nagulat talaga ako kanina. Kahit palabag sa kanyang loob, ay hindi niya na yun ginawang big deal. Iniba na lamang niya ang topic at inayaan na lamang ang dalaga na iwasan ang usapang kasalan. Pagkatapos nilang kumain ay namasyal sila sa mall. Nagpunta rin sila sa may malapit na parke kung saan ay tanaw ang karagatan. Sa pagdaan ng oras ay nawala na rin iyon sa kanyang isipan. Mabilis lang na nakapag-adjust si Maureen sa bago niyang kumpanya. Naging maayos rin ang mga transaksyon at ang paghahanap niya ng mga pagsusuplayan ng kanyang mga produkto. Sa loob lamang ng halos 2 buwan ay nakilala na sa industriya ang pangalan niya at ang M&M Furniture. Katulad ng mga nagdaang mga araw, ay matyaga siyang naghihintay sa binata sa may labas ng gusali. Sa tuwing matatapos ang oras ng kanyang trabaho, ay mag-out na rin ang binata upang sunduin siya at ihatid sa kanyang kondo. Pero naabala ang kanyang pananahimik nang may biglang umupo sa katapat niyang upuan. Nakahood ito at naka-face mask, kaya naman kaagad siyang pinangibabawan ng takot. Sisigaw ako! Banta niya rito. Pero sa halip na matakot ang lalaki, ay napatawa lamang ito sa kanito hinubad ang suot na mask at pati na rin ang hood na suot na jacket. Nanlaki na lamang ang kanyang mga mata nang makilala kung sino ito. Biglain ng hina ang kanyang mga tuhod at nanginig ang kanyang mga kalamnan. Tatay? Sambit niya. Kumusta ka na anak? Tanong nito. Nangilabot siya nang marinig niya ang boses ng kanyang ama. Isa-isa ring bumalik ang mga alaalang matagal na niyang binaon sa limot. Pinalot na rin siya ng kaba at takot. Lalo na nang umiti ito sa kanya. Ang lalaking nasa kanyang harapan ay malayong malayo na sa ama niya noon. Para na itong wala sa katinuan dahil iba na ang mga tingin nito at ngiti. Anong kailangan nyo? Maaari kayong makulong kapag lumabag kayo sa kasunduan nyo ni Mrs. Jimenez noong binenta nyo ako sa kanya. Aniya, napailing naman ang matanda. Hindi naman nila kailangang malaman. Hindi ka ba naawa sa tatay, nak? Naawa siya rito. Pero mas nangingibabaw sa kanya ang takot. Hindi siya makagalaw para tumayo at tumakbo. Hindi rin siya makasigaw upang humingi ng tulong.
Pakiramdam niya ay tumakas lahat ng lakas niya sa katawan dahil sa sobrang kaba at takot. Magkano? Tanong niya. Napahalakkak naman ang matanda sabay palakpak na parang baliw. 1,000,000. Barya lang yun sa yaman mo, anak. Napailing naman siya. Wala akong ganong kalaking halagang pera. Bago pa lamang akong nakikilala at umaangat ang kumpanya. Wala pa akong ganyang kita. Kinuha niya ang kanyang bag at tinukot ang kanyang wallet. Nilabas niya lamang ang pera na meron siya at binigay iyon sa matanda. Kinuha naman na iyon ng kanyang ama. Saka binilang habang tumatango-tango. Pagkatapos ay masaya itong tumango at kumaway sa kanya saka umalis. Napahinga naman siya ng malalim nang makalayo na ito sa kanya. Sino yon? Boses mula sa likuran niya. Napapitlak na lamang siya, saka mabilis na tumayo upang humarap sa binata na nakakunot ang noo. Tinanaw niya ang figura ng kanyang ama na ilang metro na ang layo sa kanila. Lumapit naman siya rito sa kanya inaangkla ang kanyang kamay sa may braso nito upang maagaw ang atensyon nito. Nagtatanong lang ng direksyon. Kanina ka pa ba? Aniya. Tumingin naman ito sa kanya. Kakarating ko lang. Gutom ka na ba? Tara, kain na tayo. Tumango naman siya rito bilang tugon. Saka sila sabay na naglakad papunta sa kotse ng binata. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa binata ang nangyari. Kahit papaano ay ama niya pa rin ang matandang iyon. At sa kabila ng mga nagawa nito sa kanya, ay meron pa rin parte sa kanya na ayaw niya itong makulong. Humingi lang naman ito ng pera sa kanya, kaya naman palalampasin na lamang niya iyon. Pagkatapos nilang kumain sa restaurant na palagi nilang pinupuntahan, ay hinatid na nga siya nito sa kanyang kondo. Hinintay din siya nito na makapasok sa gusali bago ito tuluyang umalis. Mabilis naman siyang nagpunta sa elevator at pinindot ang numero 7, kung saan naroon ang kanyang unit. Nag-aalala kasi siya na baka hanggang doon ay sinusundan siya ng kanyang ama. Matagal nang pinaghahandaan ni Martin ang plano ng proposal para sa dalaga. Meron siyang pagdadalawang isip dahil baka ayaw pa nito at i-reject lamang siya. Pero mas mabuti na rin subukan niya. Eksaktong day off ni Maureen, kinabukasan na tinanggal na rin niya ang lahat ng schedule niya para doon. Kinakabahan siya ngunit mas nangibabaw pa rin ang pananabik sa loob niya. Maaga niyang sinundo ang dalaga ng sumikat na ang araw. Nagtataka pa nga ito dahil biglaan daw ang pag-iaya niya ng date, gayong wala naman daw silang usapan na ganoon. Napakamot na lamang siya sa kanyang batok, sa kangiti ng bahagya dahil hindi niya alam kung ano ang kanyang isasagot. Manonood tayo ng sine at mag-shopping ng ganito kaaga? Nagtatakang anas ng dalaga. Napangiwi naman siya. Ayaw mo ba? Saan mo gusto pumunta? Anong gusto mong gawin? Tinawanan lang naman siya nito, kaya naman mas lalo tuloy siyang nahiya. Yun kasi ang unang beses na may tinago siya sa dalaga. Hindi niya alam kung paano pagtatakpan ang sorpresa niya para dito. Kaya naman, nalilito na rin siya kung ano ang dapat niyang gawin. Hindi naman nagreklamo si Maureen nang magpunta nga sila sa mall. Namili muna sila ng mga bago nilang damit, sapatos, alahas at iba pa bago sila pumunta sa cinema. Horror movie naman ang pinili ng dalaga at bumili rin sila ng popcorn at drinks. Eksaktong hapon na nang matapos silang manood, mag-shopping at kumain. Oras naman para sa plano niya. Saan tayo pupunta? Hindi pa tapos ang date natin? Nagtatakang tanong ni Maureen. Akala niya ay tapos na sila sa date nila, pero nang sumakay sila sa sasakyan, ay sa taliwas na direksyon sila nagpunta. Hindi siya tinugon ng binata bagkus ay ngumiti lamang ito sa kanya, na mas nagpalalim pa ng gatla ng noo niya. Hindi rin naman naging mahaba ang biyahe nila dahil huminto sila sa isang pribadong parke. Magtatanong na sana siya ngunit natutop ang kanyang mga labi nang makapasok sila sa loob. Para siyang nasa isang fairy tale na may iba't ibang mga paru-paro. Magagandang mga bulaklak, small human-made waterfalls, benches na yari sa mga ugat ng kahoy, at treehouse, pond at mga lightings na nagpapaganda palalo sa paligid. Nawala lahat ng mga katanungan niya para sa binata. Napalitan ng lahat ng iyon ng saya at nag-uumapaw na pagmamahal para dito. Napatawa na lamang siya nang igiya siya nito papunta sa may nakaarko na tulay na puno ng mga koi fish. Habang pinagmamasdan niya ang paligid, ay hindi niya napansin ang pagkawala ng binata sa may likuran niya. Natigilan lang siya nang may tumugtog sa malamyos na musika at sa kanya na lamang napansin na mag-isa na lamang siya sa may tulay. Martin? Pagtawag niya sa binata. Magsasalita pa sana siya,
Nang lumabas na ang binata mula sa may likod ng mga puno kasama ang mga musikero na tumutugtog, lumapit ito sa kanya at nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Maya-maya pa ay lumod ito sa harapan niya gamit ang isa nitong tuhod, saka naglabas ng pulang kahon na may lamang gold na singsing. Maureen Donario, noong unang beses pa lamang kitang nakita, ay naagaw mo na ang atensyon ko. Ikaw ang pinakamagandang babae para sa akin at ang pinakamatapang na taong kilala ko. Sana ay payagan mo akong samahan ka na maabot ang mga pangarap mo sa buhay. Sana ay hayaan mo akong mahalin at alagaan at pagsilbihan ka. Mahal kita. I love you since the very beginning na binangga mo ko. Mahal kita, Maureen. Will you be my wife? Mahabang saad nito. Kasabay ng sunod-sunod niyang pagtango ay ang pagbagsak din ng kanyang mga luha. Parang sasabog na sa sobrang saya ng kanyang puso. Pakaramdam niya ay panaginip lamang ang lahat hanggang sa maramdaman niya ang mainit na yakap ng binata at ang pagdampi ng mga labi nito sa kanyang mga labi. Enjoy nila ang ganda ng paligid habang nakikinig sa malamyos na musika na mula sa mga musikero. Doon na rin sila nag-dinner dahil may prinipera rin ng binata ng mga pagkain. Naging memorable at pinakamasayang araw iyon para sa kanilang dalawa. Pero ang kasiyahan na iyon ay naputol nang lumabas sila sa parke at nakita ang matandang lalaki na nagpahirap kay Maureen. Mukhang naka-jackpot ka talaga, anak ha. Magiging Jimenez ka na. Kaya naman sigurado ako na malaking pera ang makukuha mo. Anas nito. Humakbang naman pauna si Martin upang itago ang dalaga sa kanyang likuran. Kinuha niya ang kanyang telepono at palihim na nag-dial ng emergency hotline. Sa kanya iyon inabot kay Maureen. Naintindihan naman iyon ng dalaga. Kaya naman kampante na siyang salubungin ng mga matatalim na mga titig ng matandang lalaki. Anong kailangan mo? Tanong niya. Napatawa naman ang lalaki. Pera. Hindi sapat ang binayad niyo sa akin noong binili niyo ang babaeng yan. Dagdagan niyo pa. Dahil kung hindi, ay may mamamatay dito. Pareho silang nagulat na dalawa nang maglabas ng baril ang matandang lalaki. Tinutok nito yon sa kanya dahilan ng pagkapit ni Maureen sa laylayan ng kanyang damit. Magbibigay ba kayo o hindi? Singal nito. Nagtaas siya ng kanyang mga kamay sa ere na para bang sumusuko sa mga otoridad. Wala akong dalang malaking pera dito. Pero kung gusto mo, magwi-withdraw muna ako sa bangko at bukas na bukas ay ihatid ko ang pera sa bahay niyo. Humagalpak naman ng tawa ang lalaki, saka umiling ng sunod-sunod. Ngayon ka kumuha ng pera. Iwanan mo dito ang anak ko. Dito kami maghihintay. Napahinga naman siya ng malalim. Hindi niya na alam kung ano ang gagawin. Nilingon naman niya ang dalaga at sumenyas kung nakahingi na ba ito ng tulong. Tumango naman ito sa kanya bilang tubol. Hinawakan niya ang kamay nito, saka sila dahan-dahan na umakbang papatas pabalik sa may parke. Sa loob muna kayo, may pagkain doon at ligtas. Magkano ang halaga na gusto mo? Anas nito. Sumusunod naman sa kanila ang matandang lalaki, alinsunod sa plano niya. Kabisado niya ang parke at marami silang maaaring pagtaguan doon hanggang sa makarating ang tulong. Upang maging lagay ang loob ng ama ng dalaga, ay pilit niyang inalis ang tensyon sa kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim sa kamuling humarap sa matandang lalaki na may ngiti sa kanyang mga labi. Tara na ho sa loob. Maaari naman natin itong idaan sa maayos na usapan. Hintayin niyo po ako doon habang namamahinga at kumakain kayo sa loob. Aniya, kuminto siya sandali upang tumango sa matandang lalaki. Saka sumenyas na samahan sila nito sa loob. Tinaba naman ito ang hawak na baril. Saka tumango rin ito at naglakad na. Magkasabay silang pumasok sa loob ng parke. Ayon sa plano, nang makarating sila sa loob, ay bahagyan niyang pinatras si Maureen patalikod. Saka siya lumapit sa ama nito. Sinuntok niya ang matanda dahilan ng pagkaduwal nito sa sahig at pagkalaglag ng baril. Mabilis naman niyang kinuha iyon. Saka siya lumapit sa dalaga at tinutok ang baril sa matanda. Tumigil na kayo. Walang patutunguhan ang ginagawa niyo na ito. Aniya. Naglabas naman ang patalim ang matanda. Pero bago pa ito makakilos, ay umalingaw na ang tunog ng sirena ng pulis. Maya-maya pa ay nagsidatingan na ang mga ito na ikinitaranta naman ng matanda. Tumakbo ito papalayo kaya naman hinabol ito ng mga pulis. Lumabas na rin sila sa parke. Saka sila tinanong ng mga otoridad kung ano ang nangyari. Pagkatapos ay pinauwi na sila at nangako na hahanapin ang matandang ito. 2 araw ang lumipas bago tuluyang maaresto ng mga pulis ang ama ni Maureen.
Masakit man para sa dalaga na ipakulong ang sariling tatay, ay mas mabuti na iyon kesa naman makagawa pa ito ng ibang kasalanan. Pagkatapos noon ay sa kasal naman sila nag-focus na dalawa. Dahil sa hiling at gustuhan ng ginang, ay ang grande ang magiging kasalan nila. Gustuin naman nila na simple lang, ay wala na silang magagawa pa kung hindi ang sumunod sa kanilang ina. Buwan ng Setyembre, araw ng Huwebes, ay nag-isang dibdib sina Martin at Maureen sa harap ng altar, kasama ang mga kaibigan, kaanak at katrabaho nila. Nasaksiyan iyon ng publiko dahil isang malaking balita iyon para sa masa. "Mahal kita, Maureen," ani ni Martin. "Salamat sa pagsagip sa akin, ha. Mahal na mahal rin kita, Martin," tugon ng dalaga. "I am now announced, you husband and wife. May you live your lives to the fullest under the blessing of our God." Kasabay ng masigabong palakpakan at hiyawan ng lahat, ay muling paglalapat ng kanilang mga labi. Ang simpleng pangarap na makapagtrabaho at makalaya sa ama ni Maureen ay napalitan ng pangarap na hindi matatawaran at mapapantayan. Sinong mag-aakala na ang lalaking nakabungguan niya sa may kalsada ang magliligtas at magiging asawa niya? At ang pangarap ni Martin na sana ay may kaibigan na tumanggap sa kanya ng buo ay lumaki at naging mayabong. Hindi lang kaibigan ang nahanap niya, kung hindi isang babae na makakasama at magmamahal sa kanya hanggang sa uli. Walang masamang mangarap. Ang mahalaga lang ay dapat ay may tiwala sa sarili at pagpupursige. Laging manalig sa may kapal dahil palagi itong may plano. Ang kailangan lang gawin ay maging malakas, maghintay at magtiwala.